Di naman sa pagmamayabang Classic talaga. Achuchu. Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, F-X, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Sel. 32 years old. At happily married naman po. Nakatira po kami sa bahay ng biyenan ko simula nung kinasal kami ni husband. Manganganak kasi ako at nag-iipon pa po kami ng pera. Alam ko naman simula sa umpisa na hindi talaga ako gusto ng biyenan ko. Bago pa kami kinasal, ramdam na ramdam ko po yun. Meron kasing ex itong asawa ko na sobrang naging close sa kanya. Naghiwalay sila kasi hindi nag-work yung long distance relationship nila. Nagpakasal kami ni husband dahil nabuntis ako. Maayos naman kami. Laging magkakasama sa bahay nila. Pero bigla na lang nag-iba nung nalaman ng biyenan ko na bubukod na kami kapag nanganak na ako. Nag-iba yung kilos niya. As in, nagbago talaga. Binabanggit na niya yung pangalan ng ex ng asawa ko. Kesyo, kung sila lang daw yung kinasal sana masaya sila. Tapos lalaki daw yung bata kasama niya. Umalis kami saglit para magsimba isang beses, TJ Lindsay. Alam mo ba, pagbalik namin,
meron ng picture frame na nakadisplay sa harap ng kainan. Picture ng biyenan ko kasama yung ex ng husband ko. Ang sabi niya sa akin, kung hindi ko raw kayang makita yung picture nila, mabuti pa, umalis na lang kami agad-agad. Sabi ko sa asawa ko, umalis na tayo dito. Yun nga lang kasi ayaw niya eh. Malapit na rin kasi akong manganak pero hindi ko na po talaga kaya yung ugali ng biyenan ko. Aalis na po ba kami? O titiisin ko na lang yung mga pinapakita niya sa akin hanggang manganak ako? Natatakot po kasi ako na baka mamaya biglang may mangyari pa sa akin at sa baby ko dahil sa stress na nararamdaman ko dahil sa pinapakita sa akin ng biyenan ko. Ayoko pong mapasama. At ayokong may mangyari po sa baby ko. DJ Lindsay, please tulungan niyo naman ako. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Hi! Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! Na talaga naman pong pakak na pakak yung makeup ko ngayon In fairness naman sa akin sa skills ko ngayon Oo. In fairness, pwede niyo po kaming panoorin sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. And sa lahat po ng mga naghahanap po ng mga recent or past uploads or past episodes po ng Lihim ng Liham, pwede niyo po kaming hanapin sa YouTube. Hanapin niyo lang po Energy FM 1067. Okay. Team replay natin dyan, mabuhay po kayo. Check your time, 15 na Cambots. Makaraan po ang alas 9. Make that 16 Cambots. Makaraan po ang alas 9. Mahal ko pangga ko, baby ko. Ito na nga yung problema ni Sel. Oo. Anong gagawin mo kung ayaw na ayaw sa'yo ng biyenan mo? Kasi nalaman di ba? Okay naman daw sila nung una, di ba? Pero nung nalaman na after mga anak ni Sel, hihiwalay na sila, bubukod na sila. Biglang nagbago nga yung ugali, yung attitude nitong si biyenan. Kasi nga, syempre, kapag bumukod sila, hindi na niya makikita yung bata or madalang na lang niya makikita yung bata, hindi lalaki sa kanyang poder, ganyan. So, may pagkaklingi si Biyenan pagdating sa mga apo-apo siguro. Hindi naman natin alam, baka mamaya itong anak niya uniko iho pala. Diba? Tapos ayaw mahiwalay sa kanya. Alam niyo na, yung mga sakit yan ng mga nanay na iisa lamang ang anak, lalong-lalo na kapag lalaki ang kanilang anak. Mama's boy ba? Di ba yung sabi nila? Oo, talaga nabe-baby. Kapag nagkaanak yon yung uniko iho nila, di syempre gusto nila lalaki din yung kanilang anak o yung kanilang apo kasama si lolo't lola. Ganyan yan. Ganyan ang mga lolo't lola. Wow! Di ba kung pwede lang na keep-keepin palagi yung mga anak at apo, carry yan. Kaso hindi po pwede kasi nga meron na silang sariling pamilya. Diba? Anong masasabi mo? I-message mo na sa akin yan na facebook.com/energyfm1067. I'm sure marami po nagre-react dyan pero hindi nagko-comment, hindi nagsisend ng kanilang reaction dahil alam mo yon, nakikipagdebate sila sa mga kaopisina nila ngayon siguro. Oh, parang yung parang yung asawa ko, naku ganyan-ganyan yung asawa ko, mama's boy, ganyan. Why? Yung biyenan ko nga yung iba naman bida-bida. Yung biyenan ko nga binigyan pa kami ng pang down doon sa bahay para lang makalipat na kami. Umalis na raw kami sa bahay nila. Diba?
May mga ganyan, sari-saring kwento. Hindi nagko-comment dito sa comment section natin. Pero, mga nag-uusap sila, 'di ba? Ng sila-sila lang, mga kasama nila dyan sa mga opisina, mga trabaho po nila, sa mga negosyo nila. Sige lang po, oo, okay yan. 'Di ba? Anong experience ninyo sa biyena ninyo? May ganito ba? Medyo magaspang ba yung ugali na pinapakita sa inyo ng inyong mga biyenan? O baka naman nakaka-relate ka sa sitwasyon nitong si Sel. I-share mo na sa amin kung anong ginawa mo. Ano ba yung dapat gawin kapag pinapakitaan ka ng magaspang na ugali ng iyong biyenan? Oh. Sabi dito ni Leslie Pascual, mas okay na po yung hindi pa kayo dumadating sa point na magkakabastusan ng verbal, di ba? Sabi naman ni RJ, autopass po sa Mama's Boy. Ayaw na ayaw niya. Sabi naman ni Giz Sa, may mga, natawag dito, biyenan talagang bruha, DJ Lindsay. Parang yung kakilala ko. Huway! Bruha yung biyenan mo? Grabe ka naman dun sa part na yun. Oo, sabi naman ni Virginia, mas magandang lumipat na kayo ng tirahan kesa naman nandyan ka na nagtitiis. Baka ma-stress ka palalo at maapektuhan pa yung baby mo. Ipaliwanag mo ng mabuti kay partner mo at huwag mong kakalimutan na magdasal palagi. Tama nga naman. Oo. Purihin po ang Panginoon. Totoo naman. Sabi naman ni Abet, naku ate, umalis ka na dyan. Baka mapaanak ka po nang wala sa oras. Diba, meron kaming bahay sa Pasig, walang nakatira, nasa US kami. Baka naman. Ako na lang yung titira. Nakitira? Oo. Abet, i-message mo nga ako. Sabi naman ni Kevin Nerpio, magiging kamukha ng biyenan mo, anak mo. Sigurado yan. Hoy! Naku. Kulang lang kayo sa pag-uusap at kulang lang kayo sa bonding. Kaunting lambing lang yan. Hindi kailangan palakihin ang tampuhan na yan, DJ Lindsay. Tama nga naman, sabi ni Kevin Nerpio. Sabi naman ni Arch, minsan talaga mga busitero at busitera ang in-laws. Buti na lang minahal ako ng mga biyenan ko. Anyway, pay them no mind. In the end, hindi sila ang pakikisamahan mo kundi ang asawa mo. Ang importante po talaga is that malakas ang samahan ninyo as husband and wife. Whether biyenan likes the arrangement or not, she needs to learn to love it. Dahil sa huli ay apo niya ang pinag-uusapan. Love the Burberry look, DJ Lindsay. Thank you very much, my friend. Thank you, Arch. Si Arch masyado na tong experienced pagdating sa mga usapang pamilya. Thank you very much, my friend. Sabi naman po ni Izreg, kausapin mo yung partner mo. Kung ayaw, ipatulfo mo. Ang dami ng problema ni Tito mo, Rafi. Sabi naman ni Leslie Pascual, biyenan ko, ayaw din sa akin dati pero hindi kami kasal ng ex ko. Buti na lang. Pero now, mas love daw niya ako kesa sa bagong partner. Pero pass na po dapat sa ex. Tama. May mga ganun palang biyenan, no? Oo. Di ba yung tinatarayan mo, tapos tinatarayan mo ngayon yung jowa ng anak mo, tapos kapag nagkaroon na ng bago yung anak mo, binrake na to, sasabihin mo naman, alam mo, mas gusto kita kaysa dito sa jowa na bago ng anak ko eh. Ganun pala. In fairness, iba-iba rin talaga ugali. Sabi naman ni April, 74, iba-iba talaga po experience sa biyenan, DJ Lindsay. Ako, iba. Diba? Pagkakonsentidor, magkaedad lang kami. Pag ako, parang kapitbahay lang pakikipag-usap. Ayun, taray. Mo dun sa part na yun. Ang aga ko pong naiinis sa kwento, sabi ni Ate Rosie. Pag hindi ka generous, sabi ni April 11, talo ka. Ganon. Sabi naman ni Michelle Rubia, naku po, bumili nga ako ng bahay. Pagkabalik ko ng Taiwan sa bahay ko na nakatira ang biyenan ko, lahat pinapakialaman na. Yun lang, bakla. Ang dami niyong mga comments ha, oo. Sabi na, last na to, sabi ni Jeff, hindi kaya si Disney Mama Dornil o Dorinil yung sulat sa'yo, DJ Lindsay. Ganon. Sige. Ayan, ang dami niyong comments tungkol sa biyena na paghahalataan po kayo, no? Yahoo! Hindi happy. Alam mo, merong isang tumatak na comment sa akin. Ang sabi, may mga tampuhan naman talaga pero hindi dapat pinapalaki. Diba? Totoo naman, palakpakan po natin yung mag-comment. Oo. Alam mo kasi, minsan, anong tawag dito na ma-magnify natin or talagang napapalaki natin minsan yung kapag meron lang naipakita sa atin na hindi maganda. Kumbaga iba yung nagiging translation sa atin eh. Pero kasi kung talagang
titingnan mo siya, kung aalamin mo kung saan siya nanggagaling, clingy lang talaga siya. 'Di ba? At syempre, gusto niya kasi na maalagaan yung apo, ganyan. Sobrang mapagmahal siguro itong biyenan mo talaga. Huwag mo nang isipin yung mga ginagawa ng biyenan mo. Kumbaga, think past that part. 'Di ba? Huwag mo nang pansinin yung negative na ugali or negative na pinakita sa'yo ng biyenan mo. Alam mo, lagi natin tatandaan, no? Ito natutunan ko na lang na kapag ang tao nagpakita sa'yo ng negative or gaspang ng ugali, huwag mo naman kalimutan yung mga magagandang bagay din na ginawa niya sa'yo or ginawa niya for you before. Diba? Yun kasi yung lagi nating nakakalimutan eh. Ang tao kasi, ang nare-remember lang natin talaga, and this is proven sa science, ang natatandaan lang natin is yung mga part na masasakit, mga negative, yun yung mga hindi natin nakakalimutan eh, sa memory natin. Pero ang katotohanan ng buhay is that more than pag iniisip mo yung negative, sana naman, 'di ba, i-balance mo naman. Uy, may mga magagandang nagawa din naman sa akin to. Bago ka sumagot ng pabalang at bago ka magdesisyon ng hindi maganda, 'di ba? May mga nagawa din naman sa akin si Bienan. O sige na nga, pabayaan ko na. Hamon na. Wow! 'Di ba? At saka ako, nakikita ko kasi talaga na talagang lang siya, mapagmahal. Siguro gusto niya maging hands-on lola, ganyan. Pero kasi, someone has to step in and tell her na, Nay or Mama, gusto namin kasi magsimula ng sarili naming pamilya. Sana naman wag mong masamain yung pagbukod namin kasi tulad ninyo ni Papa, di ba? Bumukod din kayo noon. This time, gusto namin simulan yung sarili namin. Yung sarili naming pamilya, sarili naming unit, yung kami yung magpapagod kasi anak namin to. At hindi ibig sabihin ng paghiwalay namin, hindi na namin kayo mahal o hindi na namin kayo, alam mo yun, susuportahan sa mga pangangailangan nyo dito at hindi na namin kayo dadalawin. Hindi po ganun. Gusto lang namin magsimula ng maayos. Yung kami talaga yung maghihirap para maramdaman din namin talaga, di ba? Yung pagiging, yung essence or yung true meaning ng pagiging nanay at tatay. Oo. Sabi ni Ate Leilani, baka ayaw talaga kayong umalis, kaya ganun siya. Alam mo, at some point, dapat nga ipagpasalamat mo na ayaw kayong umalis ng biyenan mo dun sa bahay nila. Kasi yung ibang biyenan, gusto, huwag na kayo tumira dito, ganyan. Mga peste kayo, mga buisit kayo, lagi na lang kayo dito nakakubkub sa amin. Hindi kayo magtrabaho ng sarili ninyo, bumili kayo ng sarili ninyong bahay, mag-apartment kayo, ganyan. May mga ganong biyenan. Kaya nga dapat ipagpasalamat mo na yung biyenan mo talagang gusto na nandyan kayo, na nakatira kayo sa kanya. 'Di ba? Yung problema mo, talagang, alam mo yon, kasiyahan ng ibang tao. 'Di ba? Kasi hindi lahat ng tao offered na humiwalay sa mga magulang o sa biyenan. Ako, ang dami kong kilalang ganyan. So, explain mo lang ng maayos sa kanila. At pag galit yung biyenan mo, wag mo kasing tatapatan ng galit din. Well, very understandable because, 'di ba, ang dami mong hormone sa katawan mo ngayon that makes you go, like that. Pero hangga't kayang intindihin. Kasi nanay yan ng iyong asawa at syempre, ibig sabihin yan, 'di ba, dapat itrato mo na siya bilang nanay mo na rin. Yung respeto ibigay mo. Alam ko sasabihin ng iba, naku, ang dali lang magsalita ni DJ Lindsay ng ganyan. Try mo yung biyenan ko, ganyan. Opo, nandun na po tayo. Oo, I get you. Oo, mga sisters. But, kailangan kasi, kapag yung respeto yung pinairal mo at yung, sabi nga nila, kill them with kindness. Diba? Pag yun yung pinairal mo, mas magaan ang pakiramdam. Kahit paggawan ka nila ng hindi maganda, at least ikaw, buo yung puso mo. 'Di ba? Kumbaga puro yung puso mo na, oops, wala akong ginagawa sa'yo, bahala ka dyan. Wala akong ginagawa sa'yong masama, o ikaw po yung ganyan. Yan. Basta, kapag nag-i-invite, may mga tao kasing nag-i-invite lagi ng away, di ba? Tulad nun, nilagay yung picture ng ex ng asawa mo at saka niya, di ba? Nandun pa sa may kainan. Siyempre, lagi mo yung makikita. May mga taong nag-i-invite sa atin ng away para magkaroon ng diskusyon, para magkaroon ng argumento, di ba? But, hindi lahat ng away kailangan mong attendan, bakla, oo. Hindi lahat ng away kailangan mong patulan. Minsan mas maganda yung maging at peace ka na lang. Ay, may picture. Trip nga yan. Okay, fine. O, pasok ka sa kwarto mo, tapos nood ka ng kung ano-ano dyan. Huwag mo na lang patulan, ganyan. Wow! Oo.
yaan mo na. Oo. Pero kung ano yung desisyon ninyo, di yun pa rin yung gawin mo. Na pagkatapos mong mga anak, kumukod kayo para walang problema. Tigil din yan. Yaan mo lang sila. Diba? O siya. Maraming salamat. And of course, sa lahat po ng mga nakaka-experience ng ganitong problema with their biyenans, you know, it's quite normal no, na hindi ninyo kasundo yung inyong mga biyenan. And yun lang lagi kong paalala. Nanay yan ng asawa mo, kaya dapat irespeto mo siya, mahalin mo siya bilang sarili mong nanay na din. Kaya binabati ko ang nanay ko, Mama Nori, and si Mama V, o nanay ni Romel. Hello naman sa inyo po. I love you guys. Oo, ha. Oras natin 9:28 na po ng nagmamagandang umaga. Keep the love alive. Oo, laging pagmamahalang pairalin po sa ating puso. And syempre, kailangan mo ng suporta ng asawa mo. Mahalin mo lang ng malala ang asawa mo. At mag-stick ka dun sa pinangako mo sa kanya sa altar. There are times when I just want